Pag-usapan natin ang Titan Ultra Giant Risers. Marami ang na-excite nung binili nila ang Northport Batampier. Sa wakas, nabawasan na ang farm team sa PBA. Sa wakas, magiging balance na yung liga. Pero going on their third conference in the PBA, something doesn't feels right. Parang iba talaga. Parang worst pa of being a farm team yung ginagawa nila. I need to address this kasi we are a basketball fan. We don't want to ruin the game we love. Nasasaktan na nga tayo sa mga unfair trades, farm teams. Pero wag naman sana tayong pasukin ng something else sa liga. Sana gets nyo yung something else na yan. I don't want to elaborate that one or say it kasi, you know, ang ginagawa lang naman natin dito is mapalabas nating nasasaktan tayo kasi it is breaking our hearts watching this team. First move, a core piece with Chris Kun was traded. Sige, okay, marami yung nagtatanggol that time kasi hindi naman daw nila player talaga yon, hindi nila pick. Tapos magaling naman daw si Ares Junicio. Pero since then, we haven't heard an explosion while Chris Kun, a system player, fits the Magnolias roster. Next, Calvin Abueva trade. Sige, pinagtanggol natin kasi ibang usapan to. Si Calvin yung nagde-demand ng trade, gustong magpa-trade, gustong pumunta ng Converge dun sa tatay-tataya niya, di ba? So, pero ganoon naman yung kapalit. Yun yung questionable. So, next, the Dave Ildefonso trade. Pwede pa rin mapagtanggol kasi hindi naman maglalaro sa kanila. So, might as well, kumuha na lang ng kapalit para sa player na hindi naman mapupunta sa inyo. So, may nakuha ring first round draft pick. So, ayos. Ayun, sige. Pero sa loob ng court, something fishy talaga when they play. I don't know. Iba na kasi yung tingin ko sa team na to eh. Basta, mahirap magsalita. So, ang atin lang dito is maparamdam nga na masakit talaga as a basketball fan. Kasi yung Terra Firma at Blackwater, masabihan man silang farm team is nakikita pag naglalaro sila na gusto pa rin nilang manalo sa kung ano lang yung kayang gawin ng roster nila, sa kung ano lang yung ceiling. Pero Titan Ultra, you have Joshua Munzon na hindi na rin napigilang magsalita. Deleted na tong tweet na to eh. What a joke nga daw. 6 views lang eh, no? Kasi kita natin sa body language niya na gusto niya namang manalo at maglaro ng maayos. So, TNT na dapat to. I don't know, but hindi na execute yung trade. Pero, 'di ba? Doon sa post-game video ng last game nila, first quarter pa lang, parang wala nang transition defense yung Titan. Ang haba rin ng bakasyon pero hindi nakapag-ayos ng import. Kung hindi pa maglalabas ng memo ang PBA na pagmumultahin sila is hindi pa sasabak si Tyrell Brown na ayun din naman yung original import. Tapos kumuha sila ng import na walang FIBA clearance with Milton. Ang tagal na niyan dito sa Pilipinas. Lahat ata ng liga nalaruan niya na sa mga barangay eh. I don't know. So, weird, 'di ba? The sudden release of Aljun Melesio for Axel Inigo. Like, seryoso ba sila? Na left hanging tuloy si Aljun without a team right now in the PBA. Tapos pinabalik pa nila si John Amores. The dude was about to kill someone. A life. Pero yung mga gustong maglaro at manalo lang is hindi makabalik sa liga kasi attitude problems. Ayun yung sinasabi. So, wala talaga guys. Bibigay ba natin yung benefit of the doubt? Yung magic word. Tanking. Palagay nating tanking. Do you think na they will keep that in the long run? Sige, tingnan na lang natin. So, sana pag sila yung may hawak ng top pick is nabili na ng SGA yung shares nila or yung stocks. Pero alam nating pag yun, SGA na yung may hawak ng Titan, alam nating magiging competitive kapag si Jacob Lau na yung may hawak. So, kayo ba? Let me know all your thoughts in the comment section below. This is Egon Hoops. See you in the next upload. Bye-bye.